Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa umaga po ito. Yung topic po, yung tema po natin, our theme for this month, no? Month of February, love months po. At yun nga po ay dito, yung ating po pinaka-tema ay power of love. The first topic po natin this morning ay meron pong pamagat the truths about God's love. If you have your Bible, please open your Bible in the book of 1 John chapter 4. Sama-sama po nating basahin yung verse 9 hanggang verse 10 po. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos this morning. Mabuting Balita Translation. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Purihin po pa. Marin na po tayo po, praise God, truth about God's love. Alam po ninyo, sabi nga pong ganyan, mahirap maintindihan yung sinasabing kapangyarihan po ng pag-ibig ko. Malibang makita natin yung katangian ito na kung saan ay ipinakita po sa atin ang ating Panginoong Diyos. Kung papansinin po natin, palasak na po yung salitang ito makapangyarihan daw po ang pag-ibig. Naniniwala ba kayo doon? Diba? Sabi nila, makapangyarihan talagang pag-ibig, no? At ito po ay talagang nararanasan ng maraming mga tao. Pero higit sa lahat, para po sa atin, pinakamakapangyarihan po ang pag-ibig ng Diyos. Kasi iba yung pag-ibig ng tao at iba rin po yung pag-ibig ng ating Panginoon. So this morning, ang ating pong itatopic po, yung truth about God's love. Ano ba ang ipinapakita po ng pag-ibig na ito? At sabi nga po ganyan, at ano ba ang katotohanang ipinapayag tungkol po sa pag-ibig o pagmamahal ng ating Panginoong Diyos? Alam po ninyo, kung pagtingnan po natin yung scripture po, makikita natin yan, unang-una po, ipinakita po ng Word of God, God is love. Naniniwala po ba kayo, ang Diyos ay pag-ibig? Okay, minsan inaawit po natin yan. At yan ay pinatotohanan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. For example po, 1 John chapter 4 verse 16, may mga sinabi dyan, pero binigyan niya ng puntos, ang Diyos daw po ay pag-ibig. At ipinakita rin po diyan sa 1 John chapter 4 verse 8, sabi ganyan, for God is love. Ibig sabihin talagang idinideklara po ng Biblia na ang Diyos daw po ay pag-ibig. At mapapansin natin, sabi nga po doon sa persona po ng ating Panginoon, pag pinag-aralan natin ito, sabi nga ang Diyos merong kalooban, He has will, meron siyang nararamdaman, He feel, and He responds. Ibig sabihin, ang Diyos, nandun yung kanyang kalooban, nakakaramdam din po siya, at gayon din po, ang Diyos po natin ay makikita natin na tumutugon. Sabi nga po, bilang isang persona, sabi nga po ganyan, meron po siyang kapangyarihan, kakayahang umibig. At gayon din po, marapat lamang po na siya ay ibigin. Naintindihan ba natin yon? Kasi katulad po ng tao, no? Kapag pinag-aralan natin, sabi nga daw po nila, ang tao gustong-gusto niya na siya daw po ay ibigin. No? At yan ay isa sa mga katangian na kung saan ay nais na maramdaman ng tao. Ganun din po ang ating Panginoon. Gusto niya maramdaman niya sa tao na kung saan iniibig po talaga natin siya. Kasi dahil siya Diyos ng pag-ibig, at sabi nga po, ang Diyos ay nalulugod kapag tayo po ay nagpapakita po ng pag-ibig po sa Kanya. Alam ba ninyo, kapag pinag-aralan po natin yung katangian po ng pag-ibig na ito, mahirap pantayan ang katulad ng pag-ibig po sa mundo pong ito. Kasi isa sa binibigyan emphasis po dito, pagdating po sa Greek word, yung word na agape, love. At yung agape na ito, kapag pinag-aralan po natin yung katangian po ng pag-ibig na ito, ay mahirap pantayan, no, ng mga tao. Kasi kakaiba po yung pag-ibig na ito. Like example po, ipinakita po yung katangian po ng pag-ibig na ito. In 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, sabi niya, ang pag-ibig ay matyaga. Ang pag-ibig daw po, magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali,
hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtsatsaga hanggang wakas. So kapag tingnan po natin yung katangian ng pag-ibig na ito, ay dinidefine po yan ng Scripture. At mismo ang Diyos ang siyang nagbigay ng kahulugan nito tungkol sa pag-ibig na ito. At yan ay pinakita sa atin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang verse 7. Kaya nga daw po, marami ang nagsasabi po ng ganito. Like for example daw po, according to J.I. Packer, sabi niya ganyan, when we study God's wisdom, we learn about His mind. Ano po natututunan natin dito? Kung ano yung nasa isip po ng Diyos. Pag pinag-aralan natin ang tungkol sa karunungan ng Panginoon. When we study God's power, we learn about His arm. Alam mo ninyo, talagang sa Biblia, in Old Testament, makapangyarihan talaga ang kamay ng ating Panginoong Diyos. At kailanman hindi kayang tawaran po ang kanyang kapangyarihan. Kaya tinawag po siya, God is omnipotent God, makapangyarihan sa lahat. Kung walang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, hindi po siya pwedeng tawagin Diyos. Pero pinakita ng Biblia na ang Diyos po natin ay makapangyarihan. At in fact, sabi nga po sa Biblia, all things are possible to Him. Di ba? Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. Now, sabi nga pong ganyan, when we study God's knowledge, ang tungkol po sa kaalaman po, we learn about His eyes. No? When we study God's Word, we learn about His mouth. Pero dito, pinakita po sa uli, when we study God's love, sabi niya, we learn about His heart. Kaya nga po, naalala ko lagi ito sabi nga pong ni A.W. Tozer, ang hirap talaga maintindihan kung anong nasa puso, kung ano nasa isip, kung ano ang kalooban, kung ano nasa puso ng ating Panginoong Diyos. Pero, mapapansin natin yan, sa pamamagitan ko ng pagbibigay kapahayagan sa atin ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At yun nga po, kapag pinag-aaralan natin sa Biblia, tungkol po sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, na mismo ang Diyos nagbigay ng kapahayagan ito, ay naiintindihan natin, natututunan natin kung ano ang nasa puso po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, yan ay binibigyan din po ng salita ng ating Panginoon. At in fact, mapapansin din po natin dito, kaya nga po siya tinawag na siya ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Okay? Naranasan ba ninyo ang pag-ibig ng Panginoon? Okay, now, doon tayo pupuntos po doon sa pangalawa. God loves you, according to verse 9. At yan ay ipinapakita at laging binibigyan din po ng Panginoon. Hindi lamang po ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kundi sabi rin po sa Biblia na ang Diyos daw po ay umiibig. Okay? At isa sa binibigyan puntos dito ay yung kanyang pagmamahal na ibinigay po sa sangkatauhan. At alam ba ninyo, sabi nga pong ganyan, ay isa daw po sa makikita natin na kung saan, para makita daw po itong sinasabing pag-ibig ng Panginoon, kailangan daw po merong patunay. Kailangan patunayan daw po ito. Okay? Kaya nga po, mapapansin po natin, kadalasan po ang bibig po ng maraming mga tao dito sa mundo po ito, di ba? Gusto nila patunay lagi At ang Biblia ay nagbibigay po sa atin ng patunay. Sabi nga po sa salita ng Diyos, pag pinatunayan daw po yan ng dalawa, saksi, medyo mabigat banggain po ito. Pero salita ng Diyos, maraming patunay na ipinakita sa atin na talagang mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Now, sabi nga po ganyan, meron sinasabing fruit of God's love. Ano bang patunay na ito na pinakita po ng Word of God? Unang-una, ipinakita po ng Diyos sa atin, God sent Jesus Christ for you. Bawat isa po sa atin dito. Sabi nga po, isang patunay na ipinapakita po ng Word of God na kung saan ang Panginoong Kristo ay kanyang isinugo, ipinadala po dito po sa mundo nito para po sa atin. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, take note, that He gave His only begotten Son. Okay? Tingnan mo natin yung word na yun, no? Doon na po tayo hinto.
Alam po ninyo, sabi nga po ganyan, hindi lamang po sa Biblia na mababasa natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kundi ipinakita dito yung kanyang action. Talagang meron siyang patunay, meron po siyang ginawa. At sabi nga po ng salita ng Diyos, God gave His best. Yung pinaka-the best po, ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam ng Diyos na kung saan kailangan natin ang pag-ibig na ito sa ating buhay. Kaya hindi lamang idiniklara ito, kundi ang patunay na ito ay ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang minamahal na anak. Alam po niyo, sabi nga kung ganyan bakit kaya hindi na lang angel ang pinadala ng ating Panginoong Diyos para tugunin ang pangangailangan po ng tao? Pero bakit kaya ang kanyang bugtong na anak pa ang pinadala ng ating Panginoong Diyos? Alam po ninyo, sabi nga kung ganyan, mahirap maintindihan daw po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos malibang ipadala niya ang kanyang kaisa-isang anak dito po sa lupa. Kaya nga po, naalala ko isang illustration, merong langgam at nakita ito ng mag-ama, tapos yung bata, parang naawa siya doon sa langgam dahil nakita niya parang naghahanap ng pagkain. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng tinapay, piraso siya, at itinapon niya mismo doon sa langgam. Pero yung langgam ay hirap na matuntun itong tinapay na ito. Sabi ng bata, tinan mo ba, yung langgam mo, tinapunan ko na siya ng tinapay, pero parang wala, parang bali wala. Ang sabi po ng ama, malibang ikaw ay maging langgam, ay talagang hindi mo maiintindihan kung ano yung nararanasan niya. That is the purpose why God sent His Son Jesus Christ into the world. Talagang mahirap para sa atin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Mahirap para sa atin maintindihan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Para maintindihan ang lahat ng ito, ay kanyang ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Amen? Hindi po kayo natutuwa? Diba? Na ipinadala ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ang mismong kayamanan ng kalangitan ay ipinadala po sa katauhan para po lamang po maintindihan, maranasan natin, maunawaan natin, matutunan natin, magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa pag-ibig na ito ng ating Panginoong Diyos. Naintindihan po ba natin ito? Okay? Pasalamat po tayo, mga kapatid, sa Jesus ang pinadala sa atin. Paano kung hayop ang pinadala sa atin? Di ba? Maintindihan kaya natin ang lingwahe ng mga hayop? Hindi po. Mahirap maintindihan. Kahit nga po yung mga angels po, mahirap maintindihan yung ibang mga salita nila. Kaya nga sabi nga po sa Word of God, nung makita ito ng Apostol Pablo, pinadala siya sa third heaven. Kasi yung nakikita niyo, first layer, first heaven po yan. Tapos meron second, yung third heaven, yun ang sinasabi kong throne of God. At alam po ninyo, nung ipinakita ito sa kanyang mahirap maintindihan yung kanyang nakita. At mahirap ipaliwanag ito. Kaya naman po, mapapansin natin na talagang tayo bilang tao, malibang, maranasan natin ang tungkol po sa pinapakita ito ng ating Panginoong Diyos ang pag-ibig nito. Mahirap talaga sa atin maunawan at maintindihan pa ito. Yun ang pinaka-the best na para ipaunawa, ipaintindi sa tao ang tungkol po sa pagmamahal na ito ng ating Panginoong Diyos. God gave His best, at ang sabi po ng Biblia, diyan ipinaintindi sa atin, for God so loved the world love, it means agape love. So, at pinakita doon yung character po ng pag-ibig na ito, at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. At diyan ay pinakita, God sent Jesus Christ for you. At gayon din po naman, ipinakita rin po ng salita ng ating Panginoong Diyos, Jesus Christ died for your salvation. Alam niyo, ito pinakamabigat sa lahat na mensahe na ipinakita ng Diyos. Una, ipinakita po ng Diyos sa atin, Diyos Ama ang kanyang pagmamahal sa atin. Paano nangyari ito? Ibinigay niya ang kanyang minamahal na anak. Pangalawa, paano ipinakita ni Jesucristo
yung kanyang pagmamahal sa atin. Siya po ay namatay para po sa ating kasalanan upang tayo po ay magkaroon po ng kaligtasan. In Romans chapter 5 verse 8, verse 9, but God showed His love to us while we were still sinners. Nung tayo daw po ay makasalanan pa, ay ipinakita sa atin ng Diyos, okay, ang kanyang pag-ibig po sa atin. Christ died for us. Namatay si Kristo Jesus para po sa atin. Now that we have been saved from the punishment of sin. Kasi lagi natin tandaan ito, no? Hindi biro ito eh. Alam ba ninyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maraming tao hindi nila naiintindihan ito. Akala natin, masamang damo, mahaba ang kanyang buhay. But the truth is, alam mo ninyo, nawawala po yung mga masamang damo dito sa mundo pong ito. Ako po yung naniniwala sa premature death. Hindi ka pa dapat mamatay, pero dahil lumalapad ka sa kasalanan mo, umiikli ang buhay mo. Naniniwala po ako doon. Pero sinasabi po ng Biblia, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Tanong ko po sa inyo, naranasan nyo ngayong buhay ninyo sa mundo kong ito. Sino sa inyo dito na gusto humaba pa ang kanyang buhay? Parang hindi ko kayo natutuwa sa sagot ninyo. Siguro dala lamang po ng labig niyan sa labas, no? Nilalamig tayo ngayon eh. Amen! Diba? Gusto natin umaba ang ating buhay. Pangalawang tanong ko sa inyo, gusto ba ninyo ang buhay ninyo maging kasing haba po ni Abraham? Sobrang man ang haba, no? Pero the gift of God is eternal life. Alam niyo, pinakamaganda po yun eh. Natutuwa tayo sa buhay na ito na pinagkalap. Alam mo ninyo mga kapatid, na tuwing ako po'y gigising sa umaga, at my age, dahil yung sinasabi kay Lord, Lord, salamat, binigyan mo na naman ako ng panibagong buhay. Kasi maraming tao natutulog, hindi na po nagigising. Pasalamat kayo sa Diyos, nagising pa po kayo. Diba? At tuwing magigising po ako sa umaga, salamat Panginoon, may buhay na naman ako. At salamat Panginoon, lagi pinag-pray kay God, no? Lord, tulungan mo ako na magawa ko yung nais mo sa buhay na ito. Kasi kapag hindi natin nagawa yung kalooban ng Diyos sa araw na ito, marami na pong nawala at nasayang po sa ating mga buhay. Amen? Okay? So, yan, pinakita po ni Jesus Christ, ang regalo ay buhay, okay, na walang hanggan. Kasi, church, hindi naman nagtatapos ang buhay kapag namatay ka sa mundo ito eh. Meron pang panibagong buhay. At yun ay eternal, mga kapatid. Kesa hindi natin naiintindihan ito. We enjoy our life here on earth. Pero hindi natin alam na ito ay pansamantala lamang. No? Dahil merong totoong buhay na binigay sa atin si God. Kaya nga tayo, kapag may mga pumapanaw po na mga mahal natin sa buhay, may pag-asa tayo eh. Bakit? Dahil alam natin, darating ang araw na lahat na kay Kristo Jesus magkakaroon ng reunion po sa langit. Hello, church! Amen! Sabi niya ng ganyan, kalungkutan man idudulot dito sa ating buhay kapag may mga mahal tayo sa buhay na pumapanaw, pero ang pag-asa po natin si Kristo na darating ang araw, merong reunion po doon na magaganap po sa langit. Lahat ng mga mahal natin sa buhay na kung saan na kay Kristo Jesus ay makikita natin sila ng mukhaan. Amen? Okay? Pansamantala lamang po ito. Dapat maintindihan natin ito na buhay dito pansamantala lamang po. Pero pinaka dapat nating maintindihan po na kung saan po ay ang mga kadahilanan po kung bakit po si Kristo ay nag-aalok ng buhay at dito ay ipinakita niya sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos yung kanyang pagmamahal na sabi ganyan para po tubusin tayo sa lahat ng ating mga sala. At ang sabi po ng salita ng Diyos, okay, sinabi ng Biblia na tayo ay iniligtas niya mula sa kaparusahan ng kasalanan. At ito ay nangyari sa pamamagitan ng kanyang pagbubok, ng kanyang dugo. No? Sabi ganyan, now that we have been saved
from the punishment of sin. By the blood of Christ, He will save us from God's anger also. So dalawa pala nangyayari sa buhay ng isang tao kapag wala sa kanya si Kristo. Una, okay, parurusahan siya sa kanyang kasalanan ginawa. Pangalawa, aanihin niya ang galit ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga po yan ang pinakita po ng salita ng Diyos. Sabi nga po, tayo ay tinubos ng ating Panginoong Kristo, namatay si Jesus Christ for our salvation. At kung mapapansin po natin, sabi nga po ganyan, kapag tingnan po natin ito, tatanungin ko po kayo ng personal. Kasi napapatunayan daw po ang pag-ibig kapag handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Kasi sa John chapter 2 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. In 1 John chapter 3 verse 16, the same. Sabi niya, ang tunay na umiibig, handa niyang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang iniibig. Tatanungin ko po kayo. Okay? Handa po ba ninyong ibigay ang inyong buhay sa inyong minamahal? Okay. Maraming mga tao na makikita po natin ganito. Pag pinag-usapan pamilya, itinataya nila yung kanilang buhay. Okay? Pag pinag-usapan po, anak, ay talaga naman, makikipagbabagan yan. Itataya niya talaga ang kanyang buhay. Asawa, ganun din po mga kapatid. Okay? Sino mga may asawa dito? Huwag po kayong mahiya. Okay. Handa ba ninyo ibigay niyong buhay sa inyong asawa? Bakit hindi ko kayo makasagot? Diba? Ilan taon na po ba kayo nagsasama? Tagal-tagal na, no? Kami ni Mrs. 30 plus na po kami. Tanong, handa pa ba niyo ibigay yung buhay sa inyong minamahal? Sa inyong kaibigan, family members, handa ba niyo ibigay ang inyong buhay sa kanila? Okay? The question is, are you willing to die for them? Diba? Minsan, kung mapapansin natin, marami na po tayong karanasan sa buhay eh. Mahaba-haba na rin po yung ating tinakbo, lalo na po yung mga matagal na mag-partner po dito. Diba? Pero ang tanong, handa mo bang ibigay yung buhay sa iyong minamahal? Merong kwento. Ang kwento po ay ganito. Mga sundalo po ito, nasa kampo sila, habang sila ay nagkikwentuhan, hindi nila namalayan na meron pala nakapasok na kalaban sa kanila. Pagkatapos, doon sa kanilang kalagitnaan, ay may itinabor, inihagis na granada. Pagkatapos, nakita nilang lahat ito. Nakaumpok sila pabilog, may granadang lumagpak sa kanilang harapan. Pagkatapos po, yung sarhento, hindi nagkalawang isip. Ang ginawa niya, nilundag niya yung granada. At pagkatapos ay sumabog yung granada, pero siya lamang po yung nasabugan at namatay. Yung kanyang mga kasama ay hindi po. Now, ang tanong, ganito ba ang pag-ibig at pagsasakripisyo na ginawa sa atin ng ating Panginoon Hesus? Sino nagsasabi ng amin doon? Hello? Ano sa tingin po ninyo? Ano sa palagay ninyo? Hindi ko kayo mabasa eh. Ganun ba ang klase ng pag-ibig na kung saan ay may halong pagsasakripisyo, katulad ng kamatayan na ginawa sa atin ni Jesus Christ? Alam mo ninyo, yung sundalong
ito, yung sarhento na tumalon doon sa Granada, ang kanyang iniligtas ay walang iba kundi yung kanyang mga kasama. Pero kung titingnan natin yung ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ho ganoon. Kasi si Jesus Christ, kapag pinag-aralan po natin ang Biblia, namatay siya sa kanyang mga kaaway. Hindi ho tayo kaibigan ng Diyos. Sabi sa Bible, the Bible declares tayo'y mga kaaway ng Diyos kasi lumalakad tayo ayon sa ating kalooban. Okay? Naintindihan po ba natin yun, mga kapatid? At doon, ipinakita po ng Biblia, Jesus Christ died for the ungodly. Sa mga taong makasalanan, hindi lumalakad ng may kabanalan, mga taong kalaban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, madali ang mamatay ka, mag-alay ka na yung buhay sa iyong minamahal dahil alam mo ito'y nagmamahal sa iyo. Pero mahirap mag-alay ng buhay sa mga tao na kung saan ay alam mong kalaban mo ito. Na tuwing makikita mo, ay stress ka. Na tuwing makikita mo, ito yung mga taong lumalaban sa iyo. Mahirap po. Pero ito, ang lahat ng ito, ay hinarap ng ating Panginoong Diyos at ipinakita sa atin ang kanyang pagmamahal sa kabila ng tayo makasalanan, tayo rebelde, tayo sumusuway sa kanyang salita. Alam po ninyo, kapag tingnan po natin, mga kapatid ko, for example, ang krus na ito, ang pinakamagandang pelikula na napanood ko, The Passion of Christ, grabe po talaga ipinakita doon eh. Pero hindi pa rin eh. Kulang pa rin po yun, mga kapatid. Kahit dito sa nakikita ninyong picture na ito ni Jesus Christ, mas masahol pa ang ginawa sa kanya dito. Kasi po, halos buong katawan niya ay talaga naman daw po maraming sugat, no, ang kanyang tinamo. At kapag tingnan po natin, mga kapatid ko, yung kanyang pulunan, pinutungan siya ng tinig, umagos ang kanyang dugo, yan ay pagpapatunay ng kanyang pag-ibig po sa atin. Yung kanyang mga kamay, yung kanyang mga paa ay pinako, umagos ang dugo, yan ay pagpapatunay, mga kapatid ko, ng pag-ibig po niya sa atin. Ang kabuuan ng kanyang katawan ay dumanas ang maraming latigo. Alam po niyo yung sima daw po, yung latigo noon, kapag hinampas daw po sa tao ito, merong sima. Kumakapit sa laman ng tao, pagkatapos pag binagtak, sama si laman. Grabe talaga yung ginawa po talaga sa kanya. At sabi nga po ganyan, ito medyo maliwanag pa ito, pero ayon sa mga mag-aaral, ang kanyang katawan ay balot na balot po ng kanyang dugo. Siyempre, kapag balot na balot ng dugo, kapag ang dugo po ay natutuyo, natukulay itim. Ganon ang itsura. Hindi maisalarawan ang kalagayan po ng ating Panginoong Jesucristo po ng mga oras pong yaon. Kaya nga po, tuwing titignan po natin ang krus, diyan inihayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal po sa atin, mga kapatid. At hindi po biro itong ginawa ni Jesus Christ. Minsan, take it for granted na lamang po eh. Okay, namatay si Kristo para sa atin. Pero gaano ang pagkakaintindi mo at pagkakaalam mo tungkol sa ginawa sa iyo ni Kristo Jesus? Kasi kapag naintindihan mo at naramdaman mo ang puso po ng ating Panginoon Kristo para sa iyo, yan ay isang patunay na binibigay sa atin ng kanyang pag-ibig po sa bawat isa po sa atin.
But sometimes we compromise bilang mga Kristiyano. Sometimes more on self tayo. At ayaw natin minsan lakaran yung kanyang kalooban. Pero tuwing babalikan po natin yung krus, mga kapatid, grabe talaga ang ginawa sa atin ni Jesus Christ. Kasi sa pamamagitan niyan, gusto ni Lord matubos tayo sa ating mga sala, okay? Na dapat na talaga tayong parusahan because of our sin, at hindi lamang po yan. Hindi lamang tayo matubos sa sala, kundi matubos din po tayo sa galit ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po yan ay isa sa maliwanag na ipinakita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Okay? Gayun din po naman, ipinakita diyan, isa pang patunay po, Christ or Jesus Christ is willing to forgive your sins and cleanse you from all impurities. O kaya naman ay mula sa mga unrighteousness. Sabi niya, if we confess our sins, sabi ng Biblia, kapag tayo daw po ay nangumpisan sa Kanya, hindi ho sa pare, hindi ho, kung sa tao ka nagkasala, walang problema, mangumpisan ka sa tao. Pero dapat, ang mga mananampalataya, because of their sins, tumingin ng tawad po sa ating Panginoong Diyos. At ang Diyos naman po ay nangako sa atin, kapag humingi tayo ng tawad sa Kanya, sabi sa Biblia, He is faithful. Ang Diyos po ay tapat. Na tayo'y patatawarin sa ating mga sala, at hindi lamang po tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan na gawa, kundi tayo din po ay nilinisin sa lahat ng kalikuan natin, sa lahat ng kasalanan natin, sa lahat ng mga shortcoming natin o pagkukulang po natin. Handang patawarin tayo at linisin ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo, may sinabi pa po sa Hebrew kakalimutan niya ang lahat ng mga ginawa niya sa atin. Kakalimutan niya ang lahat ng ito. Naintindihan po ba natin yan, mga kapatid? Okay? Kaya po, ito ang katotohanan na ipinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. At kung titignan natin, talagang mahal na mahal po tayo ni Jesus. Kaya meron tayo, di ba, sa communion natin, communion service natin, bakit ginagawa po natin yung communion service na ito? Alam nyo, kapag tingnan din talaga yung kabuang message ng communion, nandun yung point na ganito, do this in remembrance of me. Sabi ni Jesus, gawin ito bilang pag-alaala sa atin. Ibig sabihin, babalikan natin ang lahat ng ginawa sa atin ni Jesus Christ. Okay? Tuwing kakain tayo ng tinapay na ito, anong sinisimbolo nito? Ang katawan ni Jesus Christ. Tuwing iinumin natin ang katas ng ubas, anong sinisimbolo nito? Ang dugo ng Yesu Cristo. Sabi nga po, without the shedding of His blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbubuo ng dugo, walang pagkapatawad sa ating mga sala. And because of Jesus Christ, nagkaroon tayo ng salvation, nagkaroon tayo ng healing, at nagkaroon tayo ng deliverance. At yan ang mensahe laging ipinapakita po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, merong isang theologian na tinanong po, ang pangalan po niya ay si Dr. Karl Barth. Isang simpleng tanong na ibinigay sa kanya. At ang sabi nga po ng tanong na ito, ano daw po yung pinaka-importanteng katotohanan na kanyang natutunan bilang isang theologian. Ano ba ang pinaka-importante na iyong natutunan bilang isang theologian? Ito ang kanyang sagot po. Ang kanyang sagot, sabi po ni Karl Barth, sabi niya, the most important thing I learned is this. Ano daw po yun? Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Kaya nga minsan, alam ba ninyo awit na diba yung, merong koro, diba? Yes, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. For the Bible tells me so. At yun po ay matibay na ipinahayag ko sa atin ang salita
ng ating Panginoong Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Praise God. Mahal na mahal po tayong Muslims. Sabi nga pong ganyan, when God says, I love you, it means, ikaw ay napakahalaga sa Kanya. Kapag sinabi po ni Jesus na minamahal ka niya, okay, kung ano man ang sasabihin ng ibang tao sa iyo, pero ikaw ay napakahalaga sa Kanyang paningin. Mahal ka ng ating Panginoong Jesucristo, at yan ay pinatotohanan po niya hindi lamang sa salita kundi sa pamamagitan ng Kanyang gawa.